more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the thing that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito, araw ng Huwebes? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon that tuloy-tuloy ang ating mga ginagawa araw-araw para po ito sa pagbigay ng papuri sa Panginoon, and we could share His Word to all generation. So mga kapatid, saan ka mang sulok ng mundo, magandang umaga po sa inyo. Ito po yung kaibigan ng Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. Sana po magandang ating gising at samahan niyo ako ng mga 30 minutes or less than 30 minutes sa pag-meditate natin. Nasa Psalms chapter 25 na po tayo ngayon. Kahapon natapos natin ang chapter 24 at maganda talaga ang sinasabi ng psalmist. At talaga, kung nabibless kayo, mas nauna ako kasi pinag-aralan ko muna bago ko sinishare sa inyo. At maganda na ma-experiensyahan din po natin kung ano talaga ang kabutihan ng Diyos. At verses 1 to 7 po tayo ngayon kasi po ang chapter 25 ay meron po siyang 10, no? 10 verses, sorry for that. 22 verses po ang ating ang Psalms 25. So, sabay-sabay po natin itong pag-aralan. Siguro 3 installment po ito bago natin matapos ang chapter 25. So, ang title po natin, Don't Be Ashamed. Yan po ang ating
ang title ng message natin ng ating devotion sa umagang ito. Good morning po sa kay Ma'am Elizabeth Rayos Resyon dyan po sa Bibis and I. Kumusta ang imo dira nga Sabana? Bet, maing buntag dira sa inyo. And then to my pamangkin, wife ng pamangkin ko po, si Mercy Bayaksan, Lijay Gumatdang, Itugon Benguet. Good morning po sa inyo. And to my pastor friend, Pastor Saldi Lorenzo, dyan po sa Maynila. Magandang umaga, Pastor, with your wife. At sa mga pastor din po dyan sa Maynila. Magandang umaga po. So kung saan sulok naman ng mundo, magandang umaga po sa inyo. Kindly send your comment or likes or whatever. At makikita ko riyan dito po. At salamat sa Panginoon na minsan may mga problema ang ating signal. Minsan sa atin dito din po sa sa laptop, but still life must go on, no? At pasalamat din ako kahapon, I was able to receive, sinabi ko po ito kahapon sa ating online prayer meeting, na may natanggap po akong bagong wireless na microphone. So meron din po akong i-share dito na wireless microphone, no? I-picture ko muna, and then kung saan natin pwede na ma-share din po ito sa ating mga pastor, sa mga churches na pwede natin So thank you so much sa family Escobarti for their generosity, sa kay Brother Boy, and then sa kay Love ang wife. So maganda daw ang background ko kasi bulaklak. Ano ba to? Kawayan, no? Bamboo. Mayroon kami sintanim dito. So nakikisabay lang po ako sa mga babae sa buhay ko dito sa bahay na talagang mayroong desire at mayroon silang, yun ang hobby nila ngayon dito sa bahay, na magtanim ng mga bulaklak. Okay? So magandang umaga muli sa inyo. At medyo maulan, makulimlim dito po sa Davao City. At ang lakas ng ulan kagabi. At ang prayer ko kagabi na, Lord, huwag sanang bumaha kasi hindi naman talaga bumabaha dito sa amin. Sabi ko, Lord, medyo pahintuin mo na pong ulan kasi talagang mamifeel namin yung butas ng aming bubungan. At marami na kaming mga timba, whatever, na para lang Pero at least maganda naman, pag wala namang ulan, hindi naman tumutulo eh. So, safe pa rin. Okay? So, ingat po tayo sa araw na ito, yung mga nagpumunta ng trabaho, yung mga nagdadrive ng sasakyan, at nagdadrive ng motor. O to my friend, Pastor Faustino, kumusta ka, Pastor Chris? Inaano ko rin yung ang live stream mo, Pastor, maganda. Very interested, saka theologically maganda talaga, no? Si Pastor Chris from Benguet. Naimbag na bigat kada kayo amin di dyan, no? Mga batchmate, mga alumni din po to ng Dawn Baptist Seminary, at nagpapatuloy pa rin ng mga ginagawa ng Panginoon. So sa kanya-kanyang lugar geographically, but one in spirit. So thank you so much, Pastor Chris, na nakadaan ka. Okay? And ang sabi ko nga kanina na talagang ang relationship natin sa Panginoon. I could still remember that Saturday, I was being invited na mag-speak doon sa isang friend, malapit dito sa amin. And we're talking about relationship. Kasi may mga Katoliko din na sumama. At sabi nila, Pastor, sa mga situation natin ngayon, ang religion na hindi ito importante. Sabi ko, yes. Because ang importante ngayon, relationship sa Panginoon. Okay? Ang ating panampalataya, ang ating pong tiwala, but most ang relasyon sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na may commitment tayo. And we talk about the family of Lazaro, si Martha saka si Mary, when Jesus visited them in their village, in their house. At magandang sinabi ng Panginoon doon sa kay Martha. So, yung one thing talaga importante po yun. Yun lang palaging hinihingi ng Panginoon. You know what? Ang Panginoon hindi siya humihingi ng maraming mga bagay sa atin. Hindi siya humihingi ng complicated na life. Isa lang hiningi ng Panginoon, yung one thing. At sabi niya sa kay Martha, that one thing that Mary
na nakikinig siya sa Panginoon, no one can get that from you. Okay? Marami na mga bagay na nangyayari sa buhay natin. We are preoccupied sa many things. But you know what? God wants us one thing. At yan pong relationship, yan po ang commitment na hinahanap ng Panginoon sa atin. Good morning to my sister-in-law kay Dina. Diyan po Almain, diyan po sa Kasibu, Nueva Vizcaya. And also to my friend, Pastor Alex Balgos. Mayong buntag darabay sa Mati. Kumusta? And then to Pastor Clyde Bravo. Okay. Ang pinakaambungan, ang pinaka-the best. And isang bagay po na patuloy, hindi lang pastor, ginagamit din po siya sa kanilang mga gawain dyan po sa Suay, Himamaylan. Pastor, may agad dara sa imo. Hoping I could meet you on November, Lord willing. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga gawain. Tuloy-tuloy na po ang ating mga ginagawa. And to my beautiful daughter, Jemima Ruth Chispa Matute. Good morning sa inyo, dira. At to my apo, to my Feebles, to my Nice, to my to Mats, to my son-in-law, and also to Matute family. Good morning po sa inyo dyan. At hoping and praying that we will enjoy life. Di ba? We will enjoy life. We will not be disturbed of what happening outside. At ito po ang palagi nating makikita. Good morning din po to Sister Era Ture, diyan po sa Olongapo, Police Station. Ingat ka dyan, Er. And then we always praying for you. And to Sister Roslyn Bagi, good morning dira sa Magsaysay at Davao del Norte. Okay? So, tuloy-tuloy tayo, di ba? Ang oras natin is 8:07. Medyo maaga tayo ng konti, di ba? So, may isang bagay na sinabi si Apostle Paul na, di ba? When we talk about the good news, when you talk about the scripture, when you talk about our relationship sa Panginoon, huwag tayong mahiya, di ba? Don't be ashamed. Yan ang meaning ng awana, di ba? Pastor Clyde, na sinabi ni Paul sa kay Timothy, sa awana. So, kung familiar kayo sa awana, yan po ang kanilang ginagawa to reach out children. Okay? So, before tayo tuloy-tuloy, mag-pray muna po tayo. Lord, salamat sa umagang ito for allowing us to continue our insight from your words. Insight because it could give us a clear and maliwanag na buhay because we have you in our hearts. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Dito sa Davao, makulimlim, malamig. At salamat, Panginoon, sa ulan na binigay mo po. Maraming area dito sa Mindanao na nangailangan po ng ulan because ng mga agricultural na mga products, Panginoon. And thank you so much, Lord, for the blessing. Thank you for those who been praying for us. Thank you, Lord, for those who share the blessing to us. Also praying, Lord, for each member ng Northside Baptist Church. O Lord, be with them this morning. We're praying, Lord, for the family of Baro, ni Ralph sa Kaniban, ang na atake sila o nabisitahan sila ng mga minor na mga sakit, no? So I've been praying for the kids, Lord, healing for them, ang kanilang ginagawa, ang online business ni Ban, Lord, palaguin mo ito. May mga sickness, Panginoon, I've been also praying for them. Pastor Notarte, Pastor Saugen, Brother Bibot Monteclaro, the son of Sister Christy Habaro, si Justin doon po sa Bacnautan, La Union, the son of Pastor Bolinas, si Nehom Bolinas, Pastor Tamse, Brother Victor C. Lord, pagalingin mo rin po siya, preparation sa kanyang operation, their family with Sister Joy, ang kanilang business, Panginoon, protektahan mo rin. And also to my Maninoy, Engineer Felix Oxinia and his wife, si Maninay Luz, doon po sa Calaca, Batangas. Lord, ingatan mo po sila.
and the son of Pastor Hiroy, being praying also, Lord, si Bernie Paul, also praying, Lord, for my sister-in-law, si Ate Beatrice Balakdaw. Lord, bisitahan mo po siya. And also for ang mga kapatid po namin na iba na mayroong karamdaman, Panginoon. Oh Lord, you know who they are. Also praying, Lord, for the salvation of the family of Sister or ni Ma'am Rose Bagi, Panginoon, ng kanyang mga parents. At ang aming mga kapatid, Lord, be with them. Brother, si Tutong Delcano, Panginoon, ingatan mo siya sa kanyang trabaho, ang kanyang family. Si Sharon Gabion, doon po sa US, oh Lord, protect her sa kanyang pag-travel, sa kanyang pagtrabaho, Panginoon. I've been praying also for Ruel Papukdol, his family, ang trabaho niya, Panginoon, bilang sa BGMP, Panginoon, at salamat sa paggamit mo po sa kanya. And also the ministry, ang business din po nila ni Brother Boy Escobarti, and then ni Lablab, doon po sa may Flores Village, dito po sa Davao City. Lord, I know na hirap ng negosyo ngayon. But I pray, Lord, that through your power and the miracle na nangyayari sa buhay namin. To my family also, I'm praying for my wife, Jem and her family too, si Mats, ang aming mga apo, Panginoon, si Peebles, si Nice, and to Casey, and to adding Karen, Lord, may mga ang kanilang ginagawa, si Casey sa kanyang application sa DepEd, si adding sa kanyang preparation sa kanyang medicine proper, Panginoon, na ma-award sa kanya ang kanyang scholarship. To my wife and family Amar, family Igona, si Ate Betsy, si Jai, Baro family, oh Lord, be with them. Si Ate Rhoda Amores, Panginoon, na may sakit, Lord, ingatan mo rin po siya. Ang kanilang mga needs din po, ang kanyang family, oh Lord, be with her, Panginoon. At iba pang mga kapatid namin, Panginoon, na ma-reach out namin. Sister Era, Panginoon, sa Olongapo, bilang a policewoman, as a frontliner, be with her, Lord. Ang mga iba pa, ang aking mga pamangkin po sa Gumatdang, sa Benguet, Bayaksan family, oh Lord, be with them. My brother-in-law, Brother si June, and my sister-in-law, si Dina Almain, doon po sa Kasibo, kanyang mga anak na malayo sa kanya, oh Lord, ingatan mo po sila. And also to my mother, my siblings, my brother and sister, Lord, be with them. Pastor Clyde Bravo, Lord, ingatan mo rin po siya. At ang mga pastor, Panginoon, Pastor Santonia, Pastor Dapar, Pastor Idel Singson, mga plano niya sa kanyang buhay, si Pastor Tolentino, kalang ministry dyan, Pastor, na Panginoon sa Carmen Baptist Mission sa Davao del Norte. O Lord, be with them. Pastor Alex Balgos, kanilang school, opening, Panginoon, na may mag-enroll, maraming mag-enroll, Panginoon. Ang Little Lamb Schoolhouse, Panginoon, piniprihan ko rin po. Ang mga Christian school, piniprihan ko rin po. At ang wedding anniversary nila ni Pastor Absidi, Panginoon, pagpatuloy ang kanilang buhay as a husband and wife, 4th year wedding anniversary nila, Panginoon. And to mga celebrants, birthday celebrant, Panginoon, ingatan mo rin po sila, make their lives a blessing to others. So Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. So, isang bagay na natin, no, na ingatan natin, no? Sino pa bang mga nakalimutan ko na pagprihan, no? Ang wife ni Brother Jonathan Coronel, no? Pinapag-prayin ko rin. And to Ate Neng, good morning, Pastor Singson. Edel, good morning din po sa inyo dyan, sa Carmen. No? At sa kay Pastor Tolentino, ang kanyang baby din po dyan. At sino pa ba na pwede natin na i-greet? Si Brother Samuel Balanon. Good morning din sa iyo dyan, Brother Samuel. No? To Gisette and Ma'am Jocelyn Absedi. Happy 4th anniversary. Okay? So, wag muna kayong maglaba. Ang kapitbahay muna ang maglaba sa inyo. Okay?
Kasi anniversary, rin ang inyong masyadong bibo na baby, si Sasa. Okay? So, magaling kumanta. Buti nga sumunod sa kay nanay niya na magaling kumanta. Okay? At sino pa ba? Okay, salamat. Good morning po sa inyo dyan. So, ang ating meditation this morning is, ang title nito po, Don't Be Ashamed, sa chapter 25, verses 1 to 7 po tayo ngayon. You know what? Have you ever minsan nahihiya ka? Na minsan you want to go somewhere, magtago ka because sa kahiyaan, di ba? Maybe nahiya kasi may ginawa kang hindi maganda. Nahiya ka siguro because maraming reason kung bakit nahiya ka. But you know what? Kung basahin natin po ang verses 1 to 3, ang sabi po dyan, O Lord, I give my life to you. I trust in you, my God. Yun po ang sabi ng psalmist. Do not let me disgrace or let my enemies rejoice in my defeat. No one who trusts in you will ever be disgraced. But disgrace comes to those who try to deceive others. Wow! No? Itong sabi ng psalmist dito. Lord, I give my life to you. I trust in you, my God. Hello. Okay, balik na po tayo ngayon. May sounds na ba tayo? Sorry, nakaligtaan ko na na. So balik tayo muli Balik tayo muli sa ating mga nanonood ngayon. To Pastor Singson, good morning. To Ate Neng, good morning din po. To happy anniversary sa kanila ni Ma'am Jocelyn Absidi sa kanil Pastor Gisette. Good morning sa inyo. And also to Ma'am Eileen Gabiniti Kayaban, good morning po. Diyan po sa Palawan. Okay? So medyo naputol tayo, no? Kasi nawala yung yung audio ko. Wow, minsan salamat no to my BMW na pumasok at sinabi sa akin na walang audio. So ngayon medyo okay na po tayo. Okay? So ang ating pong ang ating sabi ko nga kanina, naranasan na ba natin at minsan nahihiya po tayo? At sometimes kung nahihiya ka,
Gusto kang magtago, gusto kang aalis, di ba? Para hindi Sabi ng verses 1 to 3, basahin ko uli sa inyo ito. O Lord, I give my life to you. I trust in you, my God. Do not let me disgrace or let my enemies rejoice in my defeat. Okay? No one who trusts in you will ever be disgraced. But disgrace comes to those who try to deceive others. So, ang ibig sabihin dito ng psalmist, kapatid, na sa ating mga anak ng Diyos, hindi dapat nagsimula na ikahiya natin ang Diyos. We will put in disgrace. Will bring disgrace upon the name of the Lord. That is the concern ni David. Hindi niya. He will never disgrace his God. At sino po ang nag-disgrace sa Panginoon? Yung mga kalaban. Because David, really clear ang sabi ng psalmist that he put his trust sa Panginoon. You know what? When we are anxious, not to be ashamed. We want to live a life that is true to the Lord. Yan ang gusto natin. We should live a life na totoo sa Diyos. Na wala po tayong tinatago. Diba? We don't want anyone to use us as an excuse for sin or to single out as one of those Christians. So may pamangkin to Rick kaya Bayaksan, good morning sa inyo dyan. So one of our first consideration para hindi natin ikahiya ang Panginoon is we must be the first consideration must be the glory of God. The glory of God. This is what David talks. Ito pong sinasabi ni David about sa verses 1 to 3. Ang sabi niya, God, I don't want anybody to do anything that will rob your glory. I will not allow that, Lord. That your glory will be nakawin ng iba, o nakawin niya, o nakawin ko. So why don't we do certain things? Because God won't be glorified. Hindi matuwa ang Panginoon, hindi ma-please ang Panginoon. We could not delight ang Diyos. Diba? Some things might not hurt us. And some places might not defile us. But they might hurt what? The glory of God. Yun ang pinakasakit doon. Yun ang pinaka-worst. Diba? May mga bagay siguro na hindi tayo masasaktan. May mga lugar siguro na hindi tayo ma-defile. But you know what? Pag ma-hurt na natin the glory of God, yun po ang pinakamasakit. That might harm an immature believer. Excuse me. May mga bagay po na dapat natin intindihin. They might harm an immature believer. Excuse me. Ninyo napasubaran ang ko When we started to do life, nung tayong yung kababagong kasal, di ba? Dalawa pa lang kayo, at kung ano man ang mga nakita nyo dyan na kalat sa bahay nyo, makikita nyo kaagad, madadampot nyo, maliligpit nyo, di ba? Or kahit iwanan mo lang dyan, okay lang yon. Kung yung scissor, yung knife, minsan nasa table lang, okay lang yun kasi dalawa lang kayo eh. Kahit magkalat-kalat ng konti dyan. But pag may mga anak ka na, may mga anak na po tayo, nag-iingat na po tayo, di ba? Yung knife, hindi lang natin nilalagay dyan sa lamesa or sa floor. Talagang inaayos natin yan.
yung mga bagay na makasugat o madelikado, tinatago na natin yan. Kasi may mga bata na po tayo. May mga kasamahan na tayo sa bahay. Pero yung dalawa pa lang kayo, okay lang po yun. Di ba? So, yun po ang makita natin. May mga, sabi nga dito, may mga bagay na hindi tayo masasaktan. But, kung ang Diyos na ang masasaktan, yun na po ang nakaproblema dyan. To Brother Ricky San Pedro, good morning din po sa inyo sa Maynila. So, yan po ang natin, no? That is the first consideration na tingnan natin. Consideration must be the glory of God. At ang pangalawa po na consideration na makita natin is about the will of God. We must consider also ang will ng Panginoon sa bawat isa. Ang sabi niya sa verses 4 and 5, no? Sabi niya sa verses 4 and 5, show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me all day long. I put my hope in you. See? The psalmist dito, not only about the glory of God, but the will of God. Sabi niya, Lord, show me the way. Show me the way, Lord. Lead me to the truth. Point out to the road for me to follow. And I will put my trust in you, my hope. So sabi niya, Lord, lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. Yan. Masyadong klaro ang gusto ng psalmist ni David dito. So to bring glory to God and to obey His will. Yun ang una, di ba? Kasi ang hirap sumunod sa Diyos if you don't give glory sa Panginoon. Pag kinahiya mo ang Panginoon, if you disgrace ang Panginoon, you cannot follow His will. Kaya maganda dapat ang relationship. Kasi kung magandang relationship, it is easy for you to follow what the Lord says. So, very clear ang sabi ni David dito, lead me in your truth. And teach me also. Not only to lead, but also to teach. Turuan siya. So, we must depend to bring glory to God and to obey His will. At ang pangtatlo po, we must depend on the grace of God. See? We should put glory to God and we should follow the will of God. And then ang pangtatlo po is to what? Ano po yung pangtatlo? We should depend on the grace of God. Ang sabi po sa verse number 6, sabi sa verse number 6, remember, O Lord, your compassion and failing love, which you have shown for long ages past. Kahit sa matagal na ng panahon, ang grasya ng Panginoon talagang hindi po humihinto, hindi po nawawala yun. Diba? So, if you want to be respectful, not to disgrace sa Panginoon, una, you must consider the glory of God. Pangalawa, you should follow the will of God. At ang pangtatlo, we should depend on the grace of God. So, if these three elements are in your life, in my life, and in your life, you will never be ashamed or bring disgrace to the name of the Lord. Instead, you will live a life that pleases Him. Yun naman po ang ating ginagawa sa buhay, di ba? To please the Lord, to glorify the Lord. That is why we need to put God first in our lives. He should be the priority in whatever we do. Sa business mo,
sa trabaho mo, sa study mo, sa love life mo, sa family mo, and even sa personal mo. Diba? He should be the first na makita po natin dyan. Because I know that pag siya ang iuna natin, everything will be under control. Being true to the Lord involves consideration of His glory. Ulitin ko po, if we want na magpakatotoo sa Diyos, sa ating Abba Father, it involves consideration of His glory, will, and grace. So, do your action and words bring glory to God? Ang ating bang ginagawa, ang ating bang sinasabi, it could give glory sa Panginoon. It could give, sabi pa nga sa Bisaya o sa Ilonggo, makahimaya ba ka na sa Diyos? Mapapurihan mo ba ang Diyos through your mouth and through your actions? Are you living in His will? Sinusunod ba natin ang sabi na sa amin, Lord, lead me to the path. Show me the road that I'm going to follow. Because dependent si David sa Panginoon. Kahit na masabi pa natin, you are intellectual, kaya naman natin, may resources naman tayo, but still, we are dependent. That is why we are saved. We are created on His own image to be dependent sa Panginoon. Are you depending on His grace? Diba? Do you bring glory to God? Are you living in His will? Are you depending on His grace? Take care to honor God with your life. Sa kay Bik Balak daw Laos, good morning din po sa inyo dyan sa Bisil, Gumatdang, Itugon, Benguet. What a beautiful illustration of what David is doing. And what a reminder to all of us, children of God. We could not depend on His will, in His grace, and to do His will without glorifying His name. So do not put or do not disgrace the Lord in our lives. At makikita po natin dyan, bakit ang buhay natin minsan hindi mo maintindihan. Matagal ka ng Christian pero walang growth. Ang hirap mo paintindihin, di ba? Pag sa time sa ministry ng Panginoon, may mga doubt pa ikaw. Pag sa gawain ng Panginoon, nag-aaway pa ang konsensya mo or ang isip mo kung susunod ka ba, gagawin mo ba yon? You know what? If God is your priority, if God is, sabi nga dyan, that you love Him more than your own soul. Kahit walang prayer, hindi ka na mag-pray. Diba? Lord, sabi ng iba, Pastor, mag-pray muna kami kung mag-attend kami ng church. Pastor, mag-pray muna kami kung magbibigay ba kami. Pastor, mag-pray muna ako kung pwede ba ako mag-volunteer sa ministry ng Panginoon. You know what? For me, that is impractical. Do you think na mag-pray ka na to give your life sa Panginoon, sasagutin ng Panginoon na hindi? I believe, yes. So may mga bagay sa buhay natin that you don't need the approval ng Panginoon. Because if you are a child of God and you are doing it for the Lord, for His glory, automatic po yun. Yes na yes po. Natutuwa ang Panginoon na tinitignan tayo, inoobserbaran po tayo. Kapatid, do you glorify the Lord? Do you follow His will? And are you depending on His grace? Gawin na po natin kung hindi po natin ginagawa ito. Take care to honor God with your life. So, salamat muli sa ating itong insight from His Word. Bukas naman muli, alas 8 tayo, or maybe magpatugtog na tayo ng ating song
Ang song po natin, I want Jesus more than anything the world can offer you. Jesus is more than that. Jesus is more than sa ating family. Jesus is more than sa ating mga trabaho, sa ating career, sa ating negosyo. He's more than that. Because ang mundong ito, ang maibigay niya na kaligayahan compare sa spiritual life natin, kukunti lang. Or maikli lang. Diba? Pero life with Jesus is enjoyable. And that is forever. So, thank you so much po. Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. Remember, mahal ka ng Diyos. And He wants you to glorify Him. God bless us all and good morning po sa ating lahat.